Yan. So, ang FEM natin sa AB is negative 100. Okay, BA is negative 100. Sa BC, wala yan. Sa CB, wala rin. Sa CD, yan, negative. Okay, negative 27.78. And ang DC, 0. Okay, so distribute natin. So, 0 to. Ganito, hatiin natin sa 0.615 and 0.385. Okay? So, mangyari dito, ito ay 61. Maging positive, okay? 61.5 and ito, 38.5. Then ito, tikalahati, okay? So, positive 13.89, positive 13.89. Okay? Then, carry over. So, ito yan is 30.75. This is, okay, 19.25. Ito naman, carry over, 6.94. Okay? Yan na. Then, distribute ulit natin. So, 0 to. Then ito, hatiin natin sa 0.615 and 0.385. So, negative 4.27. Then, negative 2.67. Then, ito nyan is tikalahati ng 19.25. So, negative 9.625. So, negative 9.625. So, carry over. Okay, negative 2.14. Negative 4.81. And negative 1.34. So, balance ulit. 2.96. And 1.85. So, tigkalahati ito. 0.67. So, positive 0.67 and positive 0.67. So, carry over, kalahati. 1.48. Then ito, 0.33. And this is 0.92. And last, balancing. So, negative 0.20. Then negative 0.13. Then ito, kalahati. So, negative 0.46. And negative 0.46. So, submit natin. Makukuha natin yung mga moment natin dito sa second condition natin. Okay? So, negative 69.91. So, negative 40.01. So, positive, yes, positive 40.01 din dapat to. Okay? Then, 23.31 and negative 23.31. And this is 0. Okay? So, ayan. Okay, so isulat natin dito yung mga nakuha nating R. So, yung R1 is, okay, ano nga ba yung R1 natin? Okay, so 3.784 kilonewton. And yung ating R2 is equivalent to, okay, R2 natin. Yes, hindi pala natin, yes, isusolve pa lang pala natin yung R2 natin. O nga pala, no? Kasi kakasolve lang natin ng mga moment. Okay? So, ganito lang din ulit yan. Oops. Yan. Okay? Then, yung mga moment natin dito, sa AB natin, negative. So, counterclockwise. Okay, so, clockwise to. Then, yung ating BA is counterclockwise pala. Sorry, ito pala, counterclockwise yan. So, counterclockwise. Yan. So, ngayon, itong AH natin dapat maging clockwise siya, paikot. Okay? Then, yung ating, CD, then yung CD, clockwise. Counterclockwise. So, counterclockwise. So, tama lang. So, itong AH natin yan is magiging positive. Okay? Ayan. Then, ito, tanggalin natin to. Ito rin, tanggalin to. Tanggalin to. Tanggalin to. Ayan. Okay. So, ilan yung ABs? Negative 69. Oops. Negative 69.91 minus, okay, 40.01 is equals to 0. Okay? And ang AH natin is 69.91. Okay, negative minus
40.01 divided by 5. Yan. So, 21. 21.984. So, tama lang to. Magiging siya to the left. 21.984. Okay, so magiging to the left. Yan. Okay, so ito tama. Counterclockwise kasi yung ating CD. So, this is 23.31 is equals to 0. So, divide lang natin ng 7.5. So, 3.108. So, 3.108 kilonewton. So, mag-a-add lang sila, no? Yan, mag-a-add lang sila. Okay, so, ito yan is R2 na pala. Okay? So, R2 is equals to 21.984 plus 3.108. So, yung ating R2 is okay, 25.092 kilonewton. Yan. So, masyadong na, no? Tanggalin na rin natin to. Medyo, malawag yung space. Okay. Yan. Okay, so ito yung ating R2. Yan. Okay, so masasolve na natin yung lahat ng moments natin. Okay? So, magmula sa MAB, then MBA, then MBC, then MCB, and last, MCD. Okay, so copy na lang natin yung una. Ito. Oops, hanggang ito na lang kasi 0 naman yun eh. Yeah. Yan. Okay, then plus yung R1 natin. Ang R1 natin is 3.784 over R2 na 25.092. Okay? Then, yung mga moment natin dito. Okay? Yeah. Okay. Then, copy natin ito lahat. Para dito. Naman dito. 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 And last, negative 23.31. Okay. Okay, so, gawin natin alpha A plus, ilan nga ba yun? 3.784 over R2 na 25.092 multiplied by alpha B. Okay, so alpha A natin na una, yung moment natin na una is 9.58. Positive. Then, negative 69.91. Ayan, so, negative 0.962. Okay, so, kilonewton meter. Okay? Next, 19.34. Oops, sorry. Alpha A is 19.34. Then, negative 40.01. So, 13.306. So, kilonewton meter. Okay, then MBC, negative 19.34 plus 40, yung beta, alpha B pala, sorry, positive 40.01.
So, negative 13.306. Negative 13.306 kilonewton meter. Okay, then ito, positive 15, alpha A. Alpha B is 23.31. So, 18.515. So, 18.515 kilonewton meter. Next, negative 15 and negative 23.31. So, negative 18.515. Okay. So, tugma naman doon sa mga reference book natin. Okay, so this is counterclockwise. Then clockwise, counterclockwise, clockwise, and counterclockwise. Yan. Okay. So, yun yung mga moment natin. Then, try natin i-analyze or gamitin yung result natin para ma-drawing yung elastic curve. Okay? Okay, so gamitin natin lahat ng moment para ma-drawing yung elastic curve. Okay? So, syempre, mag-ano yan? Gaganito dahil sa, sa linear displacement natin. Gaganyan yung mga chord. Okay? Yan yung mga moment. This is counterclockwise. Yan. Then this is what? Clockwise. Tama ba? BA. Okay, clockwise. Then ito. Okay. Counterclockwise. Then ito. CB is clockwise. Then CD is counterclockwise. So, obvious ito, no? Okay? Na ito, yung MBA is makakos dahil sa or nakos ng 8 kN per meter. Okay? So, gaganyan siya. Hindi ba? Yan. Okay? Then ito namang CB natin. Ito. Member CB. Okay, magro-rotate niya ng pagganyan dahil doon sa 8 kN and manggagaling yun doon sa sa moment CD natin. Ayan. Okay, gaganyan siya. Okay, so itong clockwise rotation ito, sasagutin niya ng member BC natin ito na counterclockwise. Then ito, yung rotation na counterclockwise, okay, sasagutin naman ng ating member CB. Okay, iikot siya ng clockwise. So ito, para hindi siya tuluyan na gumanito, okay? Ito, yung 8 kN, yan, ganyan kasi effect niya. So para ma-resist, kailangan yung ating moment sa A is counterclockwise. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, positive yung ating dito. Yung ating theta B. Ayan. Okay, so burahin na lang natin to. Ayan. Okay? Then yung ating theta C, since ito ay counterclockwise yung moment, ibig sabihin negative yung ating theta C. Ayan. So, kung ito clockwise, okay, so ito yung reference axis ng ating chord na para sa vertical AB and CD. So, kung clockwise to, so gaganto yan. Okay, so clockwise. Theta B. Then ito, counterclockwise. So, gaganyan siya. Counterclockwise. Theta C. So, counterclockwise. Then ito, clockwise. Okay. Ayan. So, gaganto yan. I think magkakaroon pa dito ng negative dyan eh. Yan, negative dyan. Dito sa BC. Malit na negative then bigla magpa-positive. Then, magna-negative. Yan. Okay? Ganyan siya. Then ito, pag ganito. So, tuloy-tuloy lang yan. Okay? Kasi meron tayong, dito theta. Okay, yung theta D natin. Okay? Ang theta D natin yan is magiging Okay? So, ang theta D natin is magiging okay, so clockwise. Magiging positive ang ating theta D. Okay? Then ito, gaganto siya. Okay? Yan. Okay? Ayan. So, habang gumanto yung natin, yung ating member BC, okay? So, gumanito siya dahil dun sa 8 kN per meter. Then ito, gumanito dahil sa 8 kN meter. Then tuloy-tuloy yan, papunta rito. Yan. Ayan. Okay, so yan. Ito yung ating example number 2 for frame analysis with side sway under moment distribution method.